Good day everyone. So today I'll be talking about chapter 6, waste and its management. Every day we produce a lot of waste, from the food we eat, the plastic we use, and even things that we throw away without thinking. Kapag hindi ito na-manage ng maayos, nagdudulot ito ng pollution at sakit at masamang epekto sa environment. That's why waste management is really important. It teaches us how to properly collect, segregate, recycle, and dispose of our waste para mapanatiling malinis at ligtas ang ating paligid. In short, hindi lang basta pagtapon ng basura, kundi yung responsible way of handling it to protect our health and environment. Solid waste. Ang solid waste, ito yung mga basura or tirang materials na galing sa iba't ibang activities ng tao. Pwedeng galing sa bahay, sa factories, sa mining, o sa agriculture. Kasama rin dito yung mga sludge o latak mula sa treatment plants. Basically, halos lahat ng ginagawa natin may waste na napoproduce. Kaya kailangan natin maging responsible kung paano natin ito itatapon at i-manage para hindi makadamage sa environment. Continuing, 6.1 Types and sources of solid waste. So we have here 4 types. So the first one is the hazardous waste. These are the types of waste na delikado sa tao at sa environment. This can be toxic, flammable, or corrosive materials na pwedeng magdulot ng serious health problems or pollutions if not handled properly. Kaya important na masegregate at ma-dispose na maayos para maiwasan ng panganib. So we have here the industrial waste. It comes from factories and manufacturing industries like chemicals, metal scraps, or even wastewater. It can be hazardous or non-hazardous. Pero either way, dapat ma-manage ng tama kasi kung hindi, it can contaminate our air, soil, and water sources. Third one, agricultural waste. It comes from farming activities tulad ng mga natirang sanga, dahon, animal manure, or crop residues. Usually, hindi siya toxic pero kapag napabayaan, pwede itong magdulot ng foul odor or makasira sa nervy water sources. Kaya dapat may proper waste management din sa mga farms. So, lastly, the biomedical. Biomedical waste come from hospitals, clinics, and laboratories. Ito yung mga syringe, bandage, blood samples, at iba pang contaminated materials. Since galing siya sa treatment or research, may risk of infection kaya kailangan talaga proper disposal para maprotektahan ng health ng tao at environment. So, proceeding, 6.2 Control of solid waste. So, we have 7 ways of controlling solid waste. So, first, we have disposal. Ito yung pinaka-basic way of managing waste. Basically, it means tamang pagtatapon ng basura. Pero dapat tandaan natin na proper disposal. Hindi yung basta tapon lang kung saan-saan. Kasi yung nagdudulot ng pollution. Next is landfills. Ito yung lugar kung saan tinatambak or nililibing yung mga basura. Safe naman siya if maayos ang management. Pero kapag hindi properly maintained, pwede itong magdulot ng foul odor or contamination sa lupa at tubig. Third is incineration. Dito sinusunog ang mga basura para lumit yung volume nito. Maganda siya kasi nababawasan ang dami ng waste. Pero downside naman nito is yung usok. Kasi minsan naglalabas ng harmful gases kung walang proper equipment. Fourth is composting. Dito ginagamit natin yung mga nabubulok na basura like fruit peels or food waste para gawing pataba sa lupa. So, parang win-win situation. Nababawasan ng waste tapos nakakagawa na pa tayo ng organic fertilizer. So, next is recycling. Ito yung process kung saan ginagamit ulit ang mga materials like plastic, bottles, paper, or metal para makagawa ng panibagong product. Nakakatulong ito na mabawasan ang basura at makatipid sa resources. Then we have reuse. Simple lang, instead of itapon, ginagamit ulit. Halimbawa, yung lumang bote ng kape, pwede mo gawing flower base o storage jar. Nakakatulong ito para mas konti ang napupunta sa basura. And lastly is reduce. Ito yung pinakamagandang habit. Huwag na tayong masyadong gumamit ng mga bagay na madali lang itapon like single-use plastic. Kasi the less we consume, the less waste we produce. Kaya nga sabi nila, reduce muna bago mag-reuse or recycle. Next slide, 6.3 Effects of Waste Management. So, number 1 is bacteria, insects, and vermin thrive from garbage. Kapag hindi maayos ang pagtatapon ng basura, nagiging breeding ground
ito ng mga bakterya, langaw at daga. Dito nagsisimula yung mga sakit katulad ng dengue, cholera at leptospirosis. Kaya importante talaga ang regular na waste collection at cleanliness sa paligid. So, number 2 is overflowing. Waste causes air pollution and respiratory disease. Pag sobrang dami ng basura at hindi agad natatanggal, naglalabas ito ng masamang amoy at toxic gases. Yung mga usok na yan, kapag nalanghap ng tao, pwedeng magdulot ng ubo, hika o iba pang respiratory problems. So, hindi lang eyesore ang basura, delikado rin sa kalusugan. Third, garbage contaminates surface waters which affect all ecosystem. Pag napupuntang basura sa ilog o dagat, naapekto ng buong ecosystem. Nalalason yung mga isda at iba pang aquatic animals. Tapos tayo rin ang naapektuhan kasi kumakain tayo ng seafood kaya kailangan iwasan yung pagtatapon ng basura sa mga waterways. So, number 4 is direct handling of overflowing waste exposes people to health risks. Kapag hinahawakan natin nang walang protection yung mga basura, pwede tayong ma-expose sa harmful bacteria at viruses, lalo na yung mga garbage collectors. Sila talaga yung pinaka at risk kung walang proper gear or tulad ng gloves o mask. Number 5, inefficient waste control is bad for municipal well-being. Kapag palagi may problema sa waste management, apektado ang buong komunidad, nagkakaroon ng mabahong amoy, baradong drainage at mga sakit sa paligid. So basically, pag hindi maayos ang waste control, bumababa rin ang kalidad ng buhay ng isang lugar. Next slide. 6.4 Nuclear hazard. So this refers to the danger caused by radioactive materials, yung mga invisible at walang amoy sa substances na pwedeng mag-contaminate sa wind, water, or land. It is dangerous kasi kahit hindi natin nakikita, nakakaapekto pa rin siya sa health ng tao, animals, at environment. Kaya kailangan talaga ng proper handling and disposal ng radioactive waste para maiwasan yung mga harmful effects nito.